Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ibig din ba ninyong umalis? Ito ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang 12 alagad, sapagkat marami ang umaalis at hindi na natili sa kanya. Pero ang sagot ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at naniniwala kaming kayo ang banal ng Diyos. Sigurado sa mga alagad na ang Panginoon ang kanilang susundan, ang Panginoon ang kanilang paglilingkuran, ang Panginoon ang kanilang pakikinggan, ang Panginoon ang kanilang pag-aalayan ng kanilang buhay. Na kahit anong mangyari, hindi nila iiwanan ng Panginoon at mananatili sila para sa Panginoon. Ganoon na ang kalalim ang kanilang relasyon at ugnayan. Ganoon na kalalim ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagkilala sa Diyos na sa kanila'y nagliligtas at sa kanila rin ay nag-alay ng buhay. Hindi nalalayo sa bawat isa sa atin. Ikaw rin ba'y aalis o mananatili para sa Panginoon? Kung ang iyong pananalig ay gano'n na rin kalalim, gano'n na rin katatag, kung ang pagkilala mo sa Panginoon ay gano'n na kalawak at marami nang napatunayan na ang Panginoon, ang tanging Panginoon lamang sa iyong buhay, na sa iyo'y nagbubuhos ng lahat ng pagpapala at biyaya sa araw-araw, na siyang nagliligtas at sa iyo'y nagpapabanal. Kaya tunay nga na hindi ganun kadali na ipagpalit mo ang Panginoon. Hindi ganun kadali na iwanan mo ang Panginoon. Hindi ganun kadali na talikuran mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya ang ating panalangin lagi, Panginoon, salamat po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat po, patuloy mo kaming pinakikinggan sa aming mga kahilingan, sa aming mga dasal. Salamat po sapagkat ginagamit mo ang bawat isa sa amin upang mamunga, upang maging mayabong sa buhay, pananampalataya at pagmamahal. Kung pag-uusapan natin yung aalis ka ba sa iyong pamilya? Aalis ka ba sa iyong asawa? Aalis ka ba sa iyong magulang? Aalis ka ba sa iyong kapatid? No? Minsan, nag-iisip tayo kung kinakailangan na nga ba nating umalis. O maging sa iyong samahan na kinabibilangan. O maging sa iyong paglilingkod, sa iyong sa trabaho, o maging sa grupo ng iyong mga kaibigan. Kinakailangan mo bang umalis at lumisan at iwanan na ang mga taong ito? Mayroong mga dahilan na ang mga tao ay umaalis kapag sila'y nasasaktan, kapag sila'y parang naaapi, kapag sila'y parang nadudurog, at pag sila'y para bagang nasisiraan ng loob at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Umaalis kapag hindi na nagiging mabuti ang kanyang relasyon at ugnayan, kapag nakapagdudulot na siya ng sugat, nagiging sanhi na ng galit at ng sama ng loob sa isa't isa, at meron ng pag-aaway o alitan. Umaalis kapag hindi na nararamdaman na para bagang hindi na siya importante, wala na siyang halaga, at wala nang sa kanya'y nagmamahal. Umaalis kapag pakiramdam niya hindi na nagiging mabuti yung ugnayan sa isa't isa kapag naroroon siya. Maaring sa pag-alis niya lumalayo, nagninilay, nagdarasal, at nakikinig sa Diyos kung ano nga ba ang dapat niyang baguhin sa kanyang sarili, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, upang mas lalo pang maging mabunga at maging kapakipakinabang sa pakikitungo sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ano naman yung dahilan kung bakit mananatili at hindi aalis? Sapagkat nakikita niya paano kung wala siya, paano mabubuhay ang kanyang pamilya,
Paano yung pangangailangan nila kung ako lamang ang nagsusuporta at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan nila? Paano kung aalis pa ako sa kanila? Papaano na sila? Iniisip yung kanyang malasakit, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ibinubuhos at ibinibigay na oras, panahon para sa kanyang pamilya. O hindi siya aalis, mananatili siya sapagkat mahal niya ang bawat isa. Mahalaga sa kanya ang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid. Hindi siya aalis at mananatili siya sapagkat pakiramdam niya, siya ang nagbibigay ng liwanag, ng pag-asa, ng inspirasyon at katatagan, lalo na kapag may pagsubok, lalo na kapag may problema, lalo na kapag may mga hindi inaasahang dumarating sa buhay. Pero ito ang tanong pagdating sa pananampalataya. Pagdating natin sa relasyon at ugnayan sa Diyos, maaring marami kang pagsubok, marami kang problema, tapos mayroong mga humihimok sa iyo na lumipat sa ibang reliyon o sa ibang sekta at sasabihin dito maliligtas ka. Kung hindi ka na masaya sa pagiging Katoliko, lumipat ka na. Pero tunay nga na sa kabila na natitigatig ang ating pananampalataya, doon mas higit natin napapatunayan na ang Diyos ang patuloy nating pipiliin at mananatili pa rin tayo para sa Kanya. Sa Diyos na walang ginawa kundi para sa ating kabutihan, kundi para sa ating kaligtasan, kundi para sa Kanyang dakilang pagmamahal. Hindi hinangad ng Diyos na ikaw ay mapahamak at masaktan. Hindi hinangad ng Diyos na ikaw ay masira ang iyong kalooban at ikaw ay mahulog sa tukso ng kasalanan. Bagkus, hinahanap lagi ng Diyos ang pagkakataon upang ikaw ay gumaling, upang ikaw ay lumakas, upang ikaw ay magkaroon ng direksyon sa buhay at liwanag ng iyong isipan. Mapagtanto mo sana kung gaano kahalaga ang iyong pananampalataya at ang ginagawa ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay maging mabuti at maging banal. Nawa sa ating panalangin, sa ating pagdinilay ngayong linggong ito, tunay nga na tayo, maaaring maraming pagkakataon na maging malaya kung ano yung pipiliin natin. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, sa pagtuturo ng ating mga magulang, pagdating sa ating pananampalataya, lalo na sa pagsisimba at pagdarasal, sa mga paggalang, sa mga pagrespeto, sa mga kabutihan, kagandahang asal, sa pagkakasundo, sa pagkakaisa, sa pagkakaibigan, sa pagmamalasakit at pagmamahal na ibinubuhos sa atin ng ating pamilya sa tahanan. Tunay nga na ito'y lalo pang tumatatag at tumitibay at lalo pa natin ibinabahagi sa miyembro ng pamilya sa tahanan. Kanina meron kaming binless na bahay. Si nanay, yung kanyang asawa ay yumao na, matagal na daw ng pandemic. At ang kanyang anak ay siyam. At yung kanyang mga anak na siyam ay may kanya-kanya na ring pamilya. At kanina ay nag-bless kami ng bahay nila. Nandun lahat yung anak niya. Nandun din lahat yung mga apo niya. Napakadami. Pero sa kabila na mahirap ang buhay, makikita mo sa kanila yung kagalakan. Makikita mo sa kanila yung kabutihan. Makikita mo sa kanila yung pagmamahalan, pagkakaisa, at pagkakasundo. Hindi nawa sirain ng galit at sama ng loob. Hindi nawa sirain ng pagkakalayo-layo at pagkakawatak-watak at pagkakanya-kanya ng dahil lamang sa galit at hindi pagkakaunawaan. Sikapin natin ng ating pamilya ay maging buo, maging sama-sama, maging matatag at may pagmamahalan sa isa't isa. Ito ang simbahan na nais ng Panginoon para sa atin. Na tayo ay lagi nawa na maging ligtas at maging larawan ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad sa isa't isa. Tunay nga na kahit anong mangyari, hindi kami aalis, kundi mananatili kami sa iyo, Panginoon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.